Welcome po sa aking munting channel. Huwag din po ninyo sanang kalimutan na mag-like at mag-subscribe, pakihit na rin po ang notification bell para ma-update po kayo tuwing nag-a-upload ako ng video. Maraming salamat po. Ang lihim na kahalili. Kabanata 106 hanggang 110. At George YouTube channel. Kabanata 106. Sa sandaling lumipat si Albert, ang mayordomo ni Matthew na si Ryan, ay umatras sa kanyang mga operasyon dahil masyadong mapanganib na subukang patayin si David ngayon. Kung mas malala pa, magiging maayos ang pamilyang Jones at Lopez, ngunit itutulak ko ang mga daisies. Ang kailangan lang gawin ni Albert ay gumawa ng ilang mga tawag sa telepono. At isang daang sniper ang nakaistasyon sa paligid ng tahanan ni David, habang nakatago ang kanilang mga sarili sa mga rooftop. Bukod dito, maraming mga bagong mukha ang gumagala sa kapitbahayan, at walang paraan upang sabihin kung sino ang nagtatrabaho para sa kanya. Kahit na para sa isang tulad ni Ryan na may napakaraming mapagkukunan, ito ay masyadong mapanganib na gawain, isang bagay na tiyak na mabibigo. Nakilala ni Albert si Amaya na akala niya ay batiin siya, ngunit sinampal siya ni Albert at sinabing, "Hindi mo mahuli kahit isang lalaki. Ang ulo mo ay nasa balikat mo dahil buhay pa si David. Ngayon, mawala ka sa mukha ko." Umalis sa eksena si Amaya at ang kanyang team, mukhang nahihiya kahit na binayaran sila. Dumating si Albert upang salubungin si David na nasa bahay pa rin ni Marie. Nang makita si Albert, halos mahimatay si Marie sa sobrang kaligayahan. Walang lumabas na salita sa bibig niya. Sa kanyang mga mata, si Albert ay parang gintong gansa na nabuhay. Gayunpaman, hindi sinayang ni Albert ang kanyang mga salita kay Marie. Hinayaan niya si Jason na makipag-ayos sa kanila. Umakyat si Albert para tignan si David na wala pa ring malay. Tumingin si Albert kay Bob sa nagtatanong na tingin. "Balita ko kaklase ka niya." "Oo, bahagyang ibinaba ni Bob ang kanyang ulo." "Anong ginagawa mo dito na may hawak kang mga baril? Sino ang nag-hire sa'yo?" Mahinahong tanong ni Albert, ngunit may bahid ng lamig sa boses nito. Walang paraan na masasabi ni Bob na siya ay nagtatrabaho para kay George, kaya sinabi niya, "Walang nag-hire sa akin. Kamakailan lang ay nagrente ako ng kwartong ito, yun lang. Kung saan ko nakuha ang mga baril ko, wala sa iyo iyon." Hindi matitiis ni Albert ang ganoong yabang na sagot kung hindi dahil sa kontribusyon ni Bob sa pagtulong kay David. Tumulat siya ng tseke na $100,000 at ibinigay ito kay Bob na walang dahilan para tumanggi. Sa katunayan, ang pagtanggi ay maaaring magdulot ng hinala, kaya malugod niyang tinanggap ito. "Ako na ang bahala sa kanya. Para makaalis ka na," sabi ni Albert. "Pero dito ako nakatira," paalala ni Bob. Sumulat si Albert ng isa pang tseke na $1,000,000 at ibinigay ito kay Bob na nagsasabing, "Bumili ka ng magandang bahay." Naiwang tulala si Bob. Ito. Ang pagkuha ng $100,000 ay isang bagay, ngunit ang pagkuha ng $1,000,000 para sa pera ay nangangahulugan ng ibang bagay. Habang nagtatrabaho sa ilalim ni George, hindi siya makakabili ng bahay gamit ang pera ni Albert. Hindi tama ang pakiramdam. "Hindi ko kaya. Maghahanap na lang ako ng ibang matutuluyan." Pagkasabi niya noon ay inayos niya na ang mga gamit niya at umalis na. Taglit na tinitigan ni Albert si David. Kumunat ang noo niya at saka naglakad palabas. Nakatayo sa labas si Albert. "Ano mang balita sa pagkakakilanlan ng assassin?" Ang codename niya ay Jude. Mayroon siyang 78% na record ng tagumpay, at naniningil siya ng hindi bababa sa 1,000,000 para patayin ang anumang target. Paano naman yung kumuha sa kanya? Umiling si Jason. "Walang bakas, natatakot ako." Patuloy na tumingin, at ilayo si David sa panganib, utos ni Albert. "Opo, Ginoo." Pagkaalis ni Albert, pumasok si Jason sa kwarto at tiningnan ang kalagayan ni David bago nagpadala ng update kay Carol. Nang mabasa ni Carol ang mensahe, napaawang ang labi niya. Isang assassination attempt. Hindi niya napigil ang kumagat sa kanyang mga kuko. "Hindi ito ang iyong ginagawa, hindi ba, Matthew?" Mukhang wala kang ideya kung ano ang mangyayari kung ma-realize ito ni Albert. Samantala, tinawagan ni Bob si George sa pamamagitan ng pampublikong booth ng telepono at sinabi sa kanya ang nangyari.
Malakas na tumatalo ng puso ni George sa bawat salitang lumalabas sa bibig ni Bob. May ideya ka ba kung sino ang nasa likod nito? Maaaring isa ito sa mga kaaway ng pamilya Jones, o maaaring ang mga magulang din ni Sarah, sa kabila ng lahat ng aksyon na kanilang ginagawa, sabi ni Bob. Pumunat ang noo ni George. Malamang hindi ito ang mga magulang ni Sarah. May iba ka bang iniisip? Sa tingin ko, baka may clue ang Thundergate Security Unit kung sino ang kumuha ng assassin, sir, nag-aalangan na sabi ni Bob. Thundergate? Ha? Namula ang mata ni George. Mabuti. Magsimula tayo sa kanila. Hindi ako makakatulog hanggat hindi ko nahahanap ang mapahamak na motherfucker na umupa ng assassin at nagtulak ng granada sa kanilang lalamunan. Nag-aapoy ang buong katawan niya sa galit. Natapos ang tawag. Pagkatapos ay tinawagan ni Bob ang isa sa kanyang mga kaibigan at nakipag-chat ng casual bago umalis. Kinailangan niyang gawin ito dahil alam niyang sinusundan siya ng sasakyan, malamang na inupahan ni Albert para bantayan siya. Kasabay nito, ipinaalam ni Ryan kay Matthew ang pakikialam ni Albert. Maganda ang ginawa mo, sabi ni Matthew sa kanya. Kung mahuli kami ni Uncle Albert ay talagang magiging pangit ang mga pangyayari. Ipagpaliban muna natin ang pagpatay sa uod na iyon. Hahanap ako ng ibang paraan para harapin siya. Samantala, pumunta si Sarah upang tingnan kung ano ang kalagayan ni David. Nanatili siya sa kanya ng halos 30 minuto at pagkatapos ay sinabihan si Jason na ipaalam sa kanya kapag siya ay nagising. Masasabi ni Jason na hindi mukhang masaya si Sarah, pero hindi rin siya mukhang malungkot. Mukhang galit siya, kahit na kontrolado niya ito. May alam ba ang young lady na hindi natin alam? Pagtataka ni Jason. Sa bahay ni Emma. Nakaupo si Emma sa pintuan, nakatingin sa labas, umaasang lalabas si David. Kahit tumawag si Cindy sa cellphone niya ay hindi niya sinasagot. Huminto sa labas ang isang lumang kotse ng BMW. Tumayo si Emma, iniisip kung sino iyon. Tagulat niya, lumabas ang kapatid niya. People. Tumalo ng kanyang puso sa kanyang lalamunan sa pag-iisip na maaaring ninakaw niya ang kotse. Ninakaw mo ba ang sasakyan? Siyempre, hindi, sir. 2004 BMW 5 modelo. Pinili ko ito sa halagang $5,200. Isinabit ni Paul ang mga susi sa kanyang harapan. Nagbabala ka bang sumakay? Kinokontrol ni Emma ang sarili. Habang pangarap niyang makabili ng bahay at cool na kotse at magmaneho papunta sa opisina niya araw-araw. Ayaw niyang sumakay sa kotseng ito na malamang na binili ni Paul sa perang ninakaw niya sa kanya. Ayoko. Kung makapaghintay siya ng ilang buwan, sigurado siyang makakabili rin siya ng gamit ng sasakyan tulad ng ginawa ni Paul. Sigurado ka ba? Si Paul ay patuloy na nakabitin ang mga susi sa harap ng kanyang mukha. Alisin mo sila sa mukha ko. Inihampas niya ang mga susi sa isang tabi. Hoy! Nagalit si Paul. Si Emma, gayunpaman, ay hindi natakot. Tumugon siya ng may yelong tingin. Kung hindi mo gusto, huwag mong kunin. Bakit kailangan mong itapon ang mga ito? Tanong ni Paul habang pinipili ang mga susi. Hindi man lang naramdaman ni Emma na kailangang tumugon. Pumunta siya at umupo sa may pintuan. Sasakay na naman ako. Tinadya ni Paul na magsalita ng malakas at nagmaneho palayo doon. Nagsasayang na siya ng gas, sumirit si Emma. Kapag naubusan na siya ng pera, siguradong ibebenta niya ito. Kitang-kita ko itong nangyayari. Lumipas ang 1 minuto. Uminahon si Emma, at bumalik ang kanyang iniisip kay David. Sa wakas ay lumabas na rin ang 3 salita na matagal na niyang pinipigilang lumabas sa kanyang mga labi. Nagpatuloy pa ito sa paghalik sa kanya. Malinaw na nagawa niya ang isang bagay na hindi niya akalain na gagawin niya, ngunit ngayon ay nakaramdam siya ng labis na pag-aalinlangan, pagkabalisa, at katangahan. Napaka-unreasonable naman ang hinihiling ko. Choosing one between Sarah and me. Most men would go for Sarah without even blinking, pero umaasa pa rin ako na pipiliin niya ako. Siya ay patuloy na nagnanais at nagdarasal sa kanyang puso. Kasabay ng pagmulat ni David ng kanyang mga mata. Kabanata 107. Iminulat ni David ang kanyang mga mata ng mas maaga kaysa sa inaasahan. Tinabi sa kanya ni Jason kung nasaan siya at kung ano ang nangyari.
Ang pamilyang Jackson ay hindi pa sinabihan tungkol sa anumang bagay, samantalang si Marie at ang kanyang asawa ay sinabihan na panatilihing tikom ang kanilang mga bibig. Pinayaran na sila ni Jason ng $10,000. Bakit may gustong pumatay sa akin? Gulat na gulat pa rin si David, lalo na dahil dumating ang assassin na nakasuot ng maskara ni Claudia. Ang pamilya Jones ay maraming mga kaaway, sinabi ni Jason sa isang neutral na tono. Nakagawa ka rin ng ilang mga kaaway kamakailan. Umiling si David. Hindi. Hindi kayang gawin ni na Aubrey at Manuel ang isang bagay sa ganitong sukat. Tama ka. Hindi sila. Kung gayon sino ito? Hindi pa namin nalaman, ipinakita ni Jason ang mukha ni Jude sa kanyang mobile. Ito ang lalaking nagtangkang patayin ka. Isa siyang sinanay na assassin. Ang mga milyonaryo lamang ang maaaring umarkila ng ganitong uri ng tao. Kaya maaaring sino man ang nagdusa dahil sa pagtaas ng kapangyarihan ng pamilya Jones. Paano mo balak paliitin ang listahan? Hindi maiwasang magtanong ni David. Hayaan mo akong mag-alala tungkol dyan. Ang kailangan mong alalahanin ngayon ay ang huwag lumabas ng walang pahintulot ko, naiintindihan mo. Walang alinlangang tumango si David. Nakita niya ang orasan sa dingding. 12:00 noon ng tanghali. Mayroon pa siyang 12 oras upang magpasya sa kanyang tugon kay Emma. Pwede bang lumabas ka, para mapag-isa ako? Diretsa ang sagot ni Jason, sinabihan akong bantayan ka. Pakiusap, hiniling ni David. Tumigil sandali si Jason bago lumabas ng kwarto. Isinara niya ang pinto at umupo sa labas sa balcony at nagsindi ng tabako. Kahit na maaari siyang mabaril ng isang mamamatay tao sa sandaling ito, hindi siya natakot na umupo doon. Tumingin siya sa paligid, ngunit wala siyang makitang sniper sa paligid. Ghost net. Daan-daang sniper ang inilagay sa mga kritikal na punto na nakasentro sa packet na dapat nilang protektahan, sabi ni Jason. Narinig kong ginamit ito ni Sir Albert ng ilang beses sa nakaraan. Ito ay magdudulot sa akin ng goosebumps habang alam na pinagmamasdan ako ng napakaraming tao. Pagkatapos ay nagpadala siya ng mensahe kina Sarah, Albert, at Carol na kagigising lang ni David. Sa bahay ni David. Nagkaayos na sina Roland at Claudia matapos ipamahagi ang mga wedding card sa kanilang mga kaibigan at kamag-anak. Gayunpaman, hindi pinayagan ni Roland si Claudia na imbitahan ang kanyang ina at iba pang miyembro ng pamilya. Dahil hindi niya sariling biological na anak si David, hindi rin makapagbigay ng dahilan si Claudia. Gayunpaman, si Claudia ay lihim na nagpadala ng mga pakete ng regalo sa kanyang mga miyembro ng pamilya at sinabihan silang ilihim ito. Sa ngayon, umaasa siyang hindi magpapakita ang kanyang ina sa kasal dahil kung gagawin niya. Haharapin ni Claudia ang galit ni Roland. Tiningnan ni Claire at Harold ang wedding card na hindi naman talaga card kundi isang scroll na nakalagay sa loob ng manipis na pulang kahon na nakatali ng gintong laso. Tanging ang kahon mismo ay sumigaw ng karangyan. Sa loob, may malinis na puting scroll na may nakasulat na mga gintong letra. Gawa ba sa ginto ang mga hawakan na ito? Tanong ni Claire, na ikinatango ni Claudia ng 2 beses. Huwag itapon ang scroll, babala ni Claudia. Ito ay isang guwang na hawakan, ngunit ito ay magbebenta ng malaki. Bakit ko ito itatapon? Ganti ni Claire. Itatago ko ito sa akin magpakailanman. Kinuha din ni Harold ang isang scroll para sa kanyang sarili, alam niyang ipapakita ng kanyang kapatid na babae ang wedding card sa kanyang mga kaibigan, kaya dapat din siya. Gayunpaman, tinanong din ni Harold si Claudia. Nanay, makakakuha din ba ako ng ganitong uri ng wedding card para sa aking kasal? Medyo nabawasan ang glow sa mukha ni Claudia. Oo naman. Hanggat ang pamilya Jones ay nasa panig natin, makakamit natin ang anuman. Ngunit hindi mo dapat hayaang makaapekto iyon sa iyong pag-aaral. Kung hindi ka nagsusumikap, bakit gustong tulungan ka ni Albert Jones? Hindi ba ibinibigay ni Albert ang kanyang anak kay Kuya David kahit wala itong trabaho? Tanong ni Harold. Ayun, napakamot sa baba si Claudia. Ang pamilya Jones ay nasa isang mahirap na sitwasyon ngayon, kaya okay lang sa kanila na kunin ang iyong kapatid bilang kanilang manugang, ngunit ang mga bagay na tulad nito ay bihira. Hindi mo maasahan ang parehong bagay na mangyayari sa iyo. Ang swerte talaga ni Kuya No. Nakatingin si Harold sa wedding scroll na may halong damdamin.
Siya ay maswerte, sa katunayan, at huwag kalimutang alalahanin ang aming mga bagong pagkakakilanlan, paalala ni Claudia kina Harold at Claire. Kabisado na namin ang lahat, nanay, paniniguro ni Claire, nag-thumbs up siya. Ang natitira na lang ay mag-rock sa panahon ng kasal. By the way, nasaan si David? Tanong ni Roland. Pumunta dito si Sarah parang isang oras na ang nakalipas at sinabing kasama niya si David, sagot ni Claire. Ibabalik niya daw siya pagdating ng hating gabi. Oh, mukhang medyo nag-aalala si Roland. Bakit niya siya kinuha? Sana walang seryoso. Kung makonsela ang kasal para sa ilang kadahilanan, magmumukha kaming pinakamalaking tanga. Pagkalipas ng ilang oras, nakatayo si David sa gabi. Dinalhan siya ni Jason ng pagkain, pero tubig lang ang iniinom niya at wala nang iba. Nag-crack ang screen ng mobile niya, pero gumagana pa rin. Tinubukan niyang tawagan si Emma, ngunit hindi nito sinasagot ang mga tawag nito. Bakit hindi niya ito pinupulot? Si David ay naging bigo at balisa. Lumipas ang oras. Walang ibang maisip si David kundi si Emma, kahit na parang baliw at tanga. Isang halik lang iyon, pero bakit parang kinikilig siya at the same time na paralisado? Parang may namulaklak sa kanya ang mga labi nito at nagsimula ng love story na gustong sundan ng kaluluwa niya. Kahuli, bandang 10:00, lumabas siya ng silid. May natitira pang 2 oras para sa hating gabi, at pagkatapos ay ihahatid na kita sa iyong tahanan, sabi ni Jason. Kaya, bumalik ka sa loob. Maaari ka bang magdala ng mainit na pagkain sa hotel para sa akin? Tanong ni David. Si Jason, gayunpaman, ay tumawag lamang sa telepono at nag-order ng pagkain. Sa paligid ni Jason, hindi posible na lumabas si David at makipagkita kay Emma. Gusto niyang makilala siya bago mag-12 ng umaga ngunit kahit anong gawin niya, hindi gumagalaw si Jason. Mr. Jason, sabi mo sinabi ni Ms. Sarah na pupunta siya, hindi ba? Tanong ni David. Bakit wala pa siya? Minsan ba siya pumunta sa akin pagkatapos kong masaktan? Siyempre, ginawa niya, ngunit medyo abala siya ngayon, at alam mo kung bakit. Umaasa si David na hindi darating si Sarah dahil kung pupunta siya, malamang na hindi niya makikilala si Emma bago mag-12. Ang kinatatakutan niya ay baka may gawin si Emma sa sarili niya kapag hindi siya pumunta bago matapos ang oras. Naubusan ng ideya si David. Gusto niyang lumabas nang may alam si Jason, ngunit mukhang hindi iyon posible. Ang pagkukulong ba sa kanya sa pagtakbo ang tanging pagpipilian na mayroon siya. Habang inihahanda ng isip niya ang kanyang sarili na gawin iyon, hinawakan ni Jason ang kanyang tiyan at mukhang hindi okay. Paumanhin sa 1 minuto. Sabi ni Jason at nagmamadaling pumasok sa washroom. Sana ay hindi na lang niya kinain ang mga matamis na dinadala sa kanya ni Marie. Hinihintay ni David ang pagkakataong ito. Tumakbo siya pababa ng hagdan nang walang anumang ingay at tumama sa kalye. Kabanata 108. Walang literal na kaluluwa sa kalye, maliban kay David. Karamihan sa mga bata ay natutulog na sa puntong ito. Sa katunayan, karamihan sa mga tao sa lungsod mismo ay natutulog. Si David, gayunpaman, ay mabilis na naglalakad, hindi pinapansin ang lamig ng gabi at ang matinding sakit sa kanyang likod. Tulad ng kung paano ang mga alon ng dagat ay masiglang humahanap sa baybayin sa ilalim ng lumalagong liwanag ng buwan, natagpuan niya ang kanyang sarili na napakatagal upang makilala si Emma. Bakit? Ang kanyang puso ay mas magulo kaysa dati. Si Emma ay palaging higit sa isang kaibigan sa kanya. Para siyang pamilya. Kung sinabi niya na ang pag-iisip na ibahagi ang kanyang buhay kay Emma ay hindi sumagi sa kanyang isip, siya. Magsisinungaling, alam niyang hindi siya papayagan ng kanyang mga magulang na pakasalan si Emma na walang pamilya o pinagmulan. Marahil. Iyon ang dahilan kung bakit hindi niya pinahintulutan ang kanyang sarili na mahalin si Emma sa isang romantikong paraan. Ngunit nang ipahayag nito ang kanyang pagmamahal sa kanya kaninang umaga, naiwan itong parehong nabigla at hindi nakapagsalita. Bakit hindi niya nasabi ang 3 salitang iyon bago dumating si Sarah sa buhay niya? Bago siya yayain ni Aubrey na makipag-date. Bago siya mismo nagdusa ng husto sa pamamagitan ng pag-iingat ng pasanin sa kanyang puso. Emma, mahal din kita, pero huli na ang lahat para magpakasal tayo. Kung pipiliin kita, ang pamilyang Jones ay lubos na sisira sa ating lahat.
Hindi ko hahayaang mangyari iyon. Bumantong hininga siya, inihanda ang sarili na sabihin ang mga salita pagkatapos makilala si Emma. Pero hindi siya sigurado kung masasabi niya ang mga katagang ito kapag nasa harap niya si Emma. Matapos makita ang umaasam nitong mga mata, naniwala siya na maaaring mawala ang lahat ng katinoan at kumpiyansa niya. Kung si Emma, na hindi kailanman magsusumamo sa iba, ay hawakan ang kanyang kamay at hihilingin sa kanya na pakasalan siya, magagawa ba niyang tumanggi? Hindi siya sigurado, ngunit ang takot na gawin ni Emma ang isang bagay sa kanyang sarili ay kumilos siya. Ang pagpunta sa kanyang bahay sa oras na ito ay maaaring maging ganap na hanggal, ngunit wala siyang pakialam. Ang mga sniper, sa kabilang banda, nang si David ay dumating sa kalye ay agad na tinawag kay Jason. Ano? Lumabas siya. Nagulat si Jason at halos tumayo mula sa toilet seat. Hindi siya maaaring manatili sa loob ng ilang oras pa. Miss na ba niya ang pamilya niya? Actually, hindi siya pumunta sa bahay niya, sagot ng isa sa mga sniper na ikinagulat ni Jason. May pupuntahan ba siya? Ano? Nalaglag ang panga ni Jason. Saan? Saan siya pupunta? Walang ideya, Ginoo. Baka may bibilhin siya sa isang lokal na tindahan. Parang hindi naman. Siya ay nerbiyoso mula gabi. May gagawin siya, sabi ni Jason. Ipagpatuloy mo ang pagsunod sa kanya. Kung may mangyari man sa kanya, hindi kayo papakawalan ni Sir Albert. Makakaasa ka sa amin, Ginoo. Kasabay nito, ang isang itim na BMW ay dumaan kay David ngunit pagkatapos ay bumalik sa kanya. At huminto. Bro, lumabas si Paul sa bintana, mukhang masaya at lasing, saan ka pupunta? Paul. Malapad ang panga ni David. Ang huling tao sa lahat ng taong kilala niya at inaasahang makakasakay sa BMW balang araw ay si Paul nang walang pag-aalinlangan. Bakit ka? Teka, ninakaw mo ba itong sasakyan? Napangiwi si Paul sa inis. Anong problema mo? Pinili ko itong second-hand na kotse ngayon. At sinubukan kong tulungan ka sa mabuting kalooban, ngunit hindi mo mapigilan ang iyong bibig sa pagdura ng kalokohan, hindi ba? Maging ang kapatid ko ay nagtanong din sa akin nang dalhin ko ang sasakyan sa bahay. Well, hindi ko naman masisisi ang kapatid mo sa pagtatanong niyan, napakamot sa baba si David. At saka, hindi nababagay ang salitang goodwill sa isang tulad ni Paul na ilang beses pang nagnakaw sa mga pulubi para manood siya ng mga pelikula kasama ang mga kaibigan niya sa isang sinehan. Medyo mayabang ka, sumangot si Paul, pero naiintindihan kita. Ikakasal ka sa isang mayamang pamilya, tama ba? Kailangan mong mapanatili ang isang tiyak na antas ng saloobin na angkop sa iyong bagong pagkakakilanlan. Nakuha ko. Hindi, ayaw mo. Anyway, gusto mo bang sumakay o hindi? Hindi, salamat, halatang hindi masabi ni David kay Paul na makikipagkita siya sa kapatid niya ngayon. Kung sasabihin niya iyon, malamang naisipin ni Paul na may nangyayari sa pagitan nina David at Emma, na hindi makabubuti sa kanya, sa kanyang sitwasyon. Nababagay sa iyo, walang pakialam na sumangot si Paul at nagmaneho. Kahit lasing siya ay pinahinto niya ang sasakyan para sa akin, mukhang nagulat si David. Akala ko wala na siyang katubusan, pero hindi pala. Ang kredito ay dapat mapunta kay Emma sa hindi pagsuko sa kanya. Kung hindi niya ito inalagaan, malamang na lumaki siya sa isang mas malaking sakuna. Napatigil si David sa pag-iisip. Kung nagawa ni Emma na pangalagaan ang isang irresponsibleng kapatid, gaano pa kaya niya ang kanyang asawa at mga anak? Tiyak, mapapala ang sino mang magpakasal sa kanya. Ngunit, papayag pa ba si David na kunin ang kanyang kamay sa kasal? Hindi sa sandaling ito. Hindi pagkatapos niyang pirmahan ang prenuptial agreement at tila nagbigay ng katiyakan sa pamilya Jones na papakasalan niya ang babae ng kanilang pamilya. Dahil sa awa, galit, at pagkabigo, nagpatuloy si David sa paglalakad. Habang lumiliko siya sa kanto ng kalye, muntik na siyang mabangga ng isang luxury sports car. Huminto ito ilang pulgada lang ang layo sa kanya. Ito ay isang modelo ng Ford Mustang Shelby GT500, at ang lumabas sa kotse ay walang iba kundi ang kanyang kasintahan. David. Hindi inaasahan ni Sarah na makikita niya si David sa labas. Anong ginagawa mo dito? Nanlamig ang ekspresyon ni David.
Talagang hindi niya inaasahan na makikilala niya si Sarah, tiyak sa oras na ito at hindi sa isang ganap na kakaibang sasakyan nang makikilala niya si Emma. Pag-usapan ng sumpa na swerte. Sarah, anong ginagawa mo dito? Iyan ang tanong ko, sumimangot si Sarah. Hindi ba dapat nagpapahinga ka? Di ba sinabihan ka ni Jason na huwag kang lalabas? Ginawa niya, ngunit gusto kong makalanghap ng sariwang hangin, at gaya ng sinasabi niya, ang kamay ni Sarah ay humampas ng malakas at mabilis sa pisngi niya. Kabanata 109. Ang karanasan sa pagsampal ay hindi na bago kay David. Parehong binigyan siya ni na Roland at Claudia ng maraming karanasan tungkol dito, ngunit bihira si David na masampal ng isang batang babae na kasing edad niya. Ito pa lang ang pangalawang beses na nasample siya ng dalaga. Ang una, time na tinanggihan ni Aubrey ang proposal niya. Naturally, higit pa sa pagkabigla, nasaktan si David sa pag-iisip dahil sa isang sampal. Ganito ba talaga kadaling sampelan ang nobyo? Ano kaya ang dahilan ni Sarah para tretuhin siya ng ganito? Kitang-kita ni David na halatang galit ito sa kanya. Kasabay nito, nakikita ni Sarah na nasaktan si David sa kanyang ginawa. Kumunat ang noo niya at medyo na-guilty. Hindi kita dapat sinaktan. Ako ay humihingi ng paumanhin. Mukhang nasaktan pa rin si David. Mabubure ba ang isang sampal sa simpleng sorry? Hindi siguro. Ang pananakit ay palaging mas madali kaysa sa pagpapagaling. Para sa kabutihan o tatay, maaari bang makalimutan ni David ang pangyayaring ito? Si Sarah, sa kabilang banda, ay inilagay ang sarili sa posisyon ni David sa isang segundo, at iyon ay nagparamdam sa kanya ng kakilakilabot. Naging mahirap ang araw ko, kaya huwag pansinin ang ginawa ko. Maaari kong ay sugarcoat ang aking mga salita kung gusto mo, ngunit hindi iyon kung paano ko ginagawa ang mga bagay. Gusto kong magsalita kung ano ang nasa puso ko, kaya. Sumakay ka na sa kotse. Pagkasabi nito ay pumunta siya at umupo sa driver's seat at pinagbuksan siya ng pinto sa tapat. Ayaw sumakay ni David sa kotse sa higit sa isang dahilan. Bumusina si Sarah. Kumunat ang noo ni David. Ang pagpasok sa loob ng sasakyan ay nangangahulugan na malamang ay sabay niyang dudurugin ang puso ni Emma. Nakakuyom ang kanyang mga kamao, tumalikod si David at nagsimulang maglakad patungo sa kanyang tahanan. First, hindi naman nagustuhan ni Sarah yon. Hindi ba siya natatakot na mabaril sa ulo? Ang kaunting sentido komun lamang ay sapat na para sabihin ng sino man na ang pagpasok sa kotse ay ang pinakaligtas na bagay na dapat gawin, ngunit sadyang ginagawa niya mahirap ang mga bagay. Kinuha ni David ang kanyang mobile at nag-type ng mensahe at ipinadala ito kay Emma. Paumanhin, aking kaibigan. Sana sinabi mo sa akin ng mas maaga. Uli na ngayon. Taos puso akong umaasa na makahanap ka ng isang mas mahusay na lalaki kaysa sa akin. Nabasa ang mga mata ni David habang tina-type niya ang mensahe, at sinundan siya ni Sarah. Ang kotse. Hindi nagtagal, hinanap ni Jason si David at napagtanto niyang sinusundan siya ni Sarah. Hindi siya umimik at tumabi na lang kay David. Sa halip na pumasok sa bahay ni Marie, pumasok si David sa sarili niyang bahay. Tumama sa kanya si Sarah habang nakabantay si Jason sa labas. Nakaupo sa bulwagan ng 4 na miyembro ng pamilya, tila naghihintay kay David. Pinati ni na Roland at Claudia si Sarah at tinanong kung kumusta siya. Umupo si Sarah sa sopa at sinenyasan si David na maupo. Uupo na sana siya sa isa pang couch, ngunit marahan siyang itinulak ni Claudia at pinaupo sa kaparehong couch ni Sarah. Si Claire ay kumakain mula sa isang mangkok ng seresa. Inalok niya si David, ngunit umiling ito. Pagkatapos ay nagbigay siya ng ilang seresa kay Sarah at tumira sa kanyang kabilang panig. Parang lalong nagulantang si Claire tulad ni Sarah. Hindi masisisi ni David si Claire. Napakaganda ni Sarah, at mayaman din siya. Maganda ang ngiti niya sa ibabaw nito. Natural lang na maakit si Claire at magustuhan siyang maging hipag. Nakangiti at natatawa si Sarah habang nakikipagkwentuhan kina Claudia at Roland. Si David, gayunpaman, ay hindi maaaring gawin ang parehong. Kahit nagtatawanan ng lahat ng nasa paligid niya, hindi niya magawang magpakawala ng peking tawa para lang magmukhang normal. Ang pinakamahusay na magagawa niya ay umupo sa tabi nila at manahimik. Samantala, isang grupo ng mga mangangalakal na sundalo ang sumalakay sa Thundergate at natalo ang lahat ng miyembro kasama ang kanilang pinunong si Amaya.
Mahigit 2 oras silang pinahirapan, ngunit wala ni isa sa kanila ang nagpahayag ng katotohanan. Sa wakas ay humarap sina George at Bob kay Amaya na may mga pasa sa lahat ng dako. Kaya ikaw ang nasa likod nito, dinuraan ni Amaya si Bob. Bastos na F***er. Pangalan lang ang hinihingi namin, pinunasan ni Bob ang dere sa mukha niya at mahinahong sinabi. Sabihin sa amin kung sino ang kumuha sa iyo at kung gaano karami ang alam mo tungkol sa kung ano ang nangyayari. Kung hindi, mawawalan ka ng buhay, at ang iyong mga anak. Namula ang mukha ni Amaya sa sobrang galit. Hawakan ang aking mga anak, at papatayin kita. Hindi ko rin gustong istorbohin ang mga anak mo, sabi ni Bob, kaya. Tigyan mo ako. Anumang bagay. Napakunot ng noo si Amaya. Namumula ang mga nerbiyos sa kanyang noo. Bakit ganyan ang pakialam mo ng marami tungkol sa kung ano ang nangyayari sa pamilya Jones? Sino kayo guys eksakto? Hindi mo na kailangang malaman iyon, malamig na sagot ni Bob, inilabas ang kanyang baril at itinutok ito sa isa sa mga miyembro ng kanyang koponan. Huwag mo itong gawin. Napakagatlabi si Amaya kaya damyugo ang labi nito. Si Sarah Jones. Siya ang nag-utos sa amin na protektahan si David. Kung bakit siya biglang humingi ng serbisyo namin, hindi ako sigurado. Siguro nalaman niya na may isang tao na pinupuntiryan niya ang kanyang fiancé. Manam. Itinutok ni Bob ang baril kay Amaya na ikinagulat niya. Tumingin siya kay George para tumango. Malamig na tumingin si George kay Amaya. Ilang taon na ang iyong mga anak? O ang isa ay 16 at ang isa ay 14. Alagaan silang mabuti. Ang isang bahay ay nangangailangan ng isang babae upang ito ay maging isang tahanan. Si George ay pumirma sa isang blankong tseke, ibinagsak ito sa sahig, at lumakad palayo. Ibinalik ni Bob ang baril sa ilalim ng kanyang kamiseta. Isulat kung gaano mo gusto ang tseke, ngunit mas mabuting manahimik ka at ang iyong maliit na grupo tungkol sa pakikipagkite sa aking amo, maliban kung gusto mong makita muli ang aking amo. At huwag mong asahan na magiging mabait siya sa pangalawang pagkakataon. Pagkasabi ay naglakad na siya palayo. Nagdudugo pa rin si Amaya sa labi. Sino ang mga baliw na bastos na ito? Hindi ba sila natatakot sa pamilyang Jones? Maya-maya ng gabing iyon. Si Emma ay nakaupo sa labas ng kanyang bahay, naghihintay pa rin kay David habang ang mga kwago ay naghihiyawan sa dilim. Itinago niya ang telepono sa airplane mode, kaya hindi pa niya natanggap ang mensahe ni David. Marahil ay hindi pa niya naranasan ang isang nakaka-relax na araw hanggat naaalala niya, ngunit hindi siya nagreklamo sa sinuman tungkol dito. Gayunpaman, ang lahat ng mga mahabang araw na iyon ay namutla kung ihahambing sa kung gaano kabigat ang nararamdaman ng kanyang puso ngayon. Habang lumilipis ang mga segundo at lumipas na ang 12:00 sa kanyang mobile screen, naluluha ang kanyang mga mata. Nahulog ang mobile at nahulog sa lupa. Tinatakpan ang kanyang mga mata gamit ang kanyang nanginginig na kamay, siya ay tahimik na umiyak dahil siya ay walang sinumang magreklamo o magbahagi ng kanyang sakit. Kabanata 110. Sa susunod na umaga, natulog si Emma sa labas ng bahay. Ma'am, may tumapik sa balikat ni Emma, nagising siya. Dahan-dahan itong tumingin sa kanya. Isa siyang gwapong nagde-deliver ng pizza na may balbas. Siya ang parehong lalaki na minsang pumihil kay David sa pagpapakamatay. Ano ang ginagawa ng isang lalaking nagde-deliver ng pizza sa kanyang bahay? Agad niyang tinignan ang oras sa cellphone niya. 10:00 na ng umaga. Hindi ako umorder ng pizza, sabi niya, tumayo. Sigurado ka bang nasa tamang address ka? Oo, magalang niyang sabi, inilapag ang 2 kahon ng pizza. Ito ay iniutos para kay Emma ng isang lalaki na nagngangalang Paul. Nabayaran na niya ang lahat. Ikaw siguro si Emma, di ba? Oo. Tiningnan ni Emma ang mga kahon ng pizza. Galing sila sa Rice Pizzas. Ayaw ko sa kanila. Maaari mo bang bawiin ang mga ito? Hindi mo kailangang bayaran ang. Ibalik ang pera. Nagulat ang pizza guy at saglit na nakatitig sa mukha niya. Ay. Okay na ba ang lahat, miss? Ibig kong sabihin, sa labas ka natutulog. Okay na ang lahat, sagot niya at pinatay ang airplane mode. Ang kanyang mga mensahe ay na-update at nakita niya ang mensahe ni David sa kanila. Ito ay ipinadala bago mag 12 PM kagabi, kaya dali-dali niyang binuksan ito.
Gayunpaman, naging malungkot ang kanyang mukha pagkatapos niyang basahin ang mensahe. Nawala na naman ang cellphone sa kamay niya. Tinakpan niya ang bibig niya at umiyak. Miss, kinuha ng pizza delivery guy ang kanyang mobile at binasa ang mensahe. Hindi mo dapat iyakan ang taong ganito. Tinaman siya ng tingin ni Emma at kinuha ang cellphone sa kamay niya. Wala kang alam tungkol sa kanya. Oo, pero alam kong hindi ka talaga niya mahal, mahinahong sabi niya. Nagtadyas ang ngipin ni Emma, sinusubukang pigilan ang sarili na bugbugin ang mukha ng taong ito na itim at asul. Ano ang sinabi mo? Hindi mo man lang ba mabasa ng maayos ang mensahe? Sana sinabi ko sa kanya ng mas maaga. Ibig sabihin mahal niya ako. Kasalukuyan lang siyang wala sa sitwasyon para pakasalan ako. Natatakot siya sa kung ano ang gagawin sa kanya ng pamilya Jones kung hindi niya pakakasalan si Sarah. Palaging may mga dahilan para hindi gawin ang isang bagay, ma'am, sagot ng delivery guy. Kung talagang mahal ka niya, hindi siya matatakot sa iisipin o gagawin ng iba kung pakakasalan ka niya. Nagiging makatwiran lang siya, sinubukan ni Emma na suportahan ang ugali ni David. Hindi mo alam kung ano ang magagawa ng pamilya Jones. Kaya naman kahit mahal niya ako, nagpadala siya ng mensaheng ito. Kung hindi, nakipagkita siya sa akin. Ngumiti siya at sinabi, ang pag-ibig at takot ay hindi maaaring magsama sa isang puso. At least, mas malaki ang takot sa puso niya kaysa sa pagmamahal na meron siya para sa iyo, kaya naituwid niya ang kanyang mga prioridad at nagpadala ng mensahe sa iyo. Imbes na malungkot ka, sa tingin ko dapat masaya ka. Maghanap ng taong walang takot na lalaban para sa iyo, hindi isang taong actress dahil sa mga komplikasyon. Kinuha niya ang mga kahon ng pizza. Oo nga pala, kaya ko naman itong kunin diba? Hindi man lang siya makatango ng maayos. Nang makita ang malungkot na ekspresyon nito, naawa siya sa kanya. Tinasabi ko ito dahil mukhang patungo ka sa isang pababang Dallas Days. Ang mga tao ay mga panlipunang nilalang, kaya huwag ilayo ang iyong sarili sa iba, kung hindi, magpapulala lang ito ng iyong mga problema. Ang kalungkutan ay kakatok sa iyong pinto sa maraming iba't ibang paraan. Galit, depresyon, kalungkutan, reservedness, you name it. Lahat sila ay dadagsa sa iyong pintuan para makibahagi at kakainin ang lahat ng nakakapagpainit sa iyong puso, at sa gayon ay titigil ka sa pagtitiwala sa iba at magsisimulang kaputin sila. Ito ay walang bago. Nangyayari ito sa lahat ng dumaraan sa isang masamang yugto. Kaya huwag lamang iwasan ang problema, o hindi mo na ito maaayos, at sa huli ay sasaktan mo ang iyong sarili ng higit pa kaysa sa magagawa ng iba. Pagkasabi niya nun ay sumakay na siya sa motor niya. Pagkaalis niya, pinigilan ni Emma ang sarili niyang umiyak. Kung sino man siya, mabait siyang tao. Nagsimulang kumulo ang kanyang tiyan. Hindi ko dapat sinabi sa kanya na kunin ang mga pizza. Unti-unting lumipas ang mga segundo. Muli niyang tiningnan ang mensahe ni David. Tiyak na nagsimula na ang kasal. Ayaw niyang pumunta doon, ngunit muli, gusto niyang makita kung anong uri ng mukha ang ginagawa ni David sa kasal. Mukha ba siyang masaya? O mahahanap ba niya ang antas ng kalungkutan sa mukha nito? Gusto niya talagang malaman. Gayunpaman, hindi siya nakatanggap ng imbitasyon sa kasal. Dapat ba siyang pumunta sa kasal, o hindi? Siya ay nagtrabaho sa maraming iba't ibang mga propesyon. At hindi na niya itinuring ang kanyang sarili na mahiyain, ngunit sa parehong oras, hindi na niya maalala kung kailan siya huling dumalo sa isang sosyal na kaganapan. Bagamat maraming tao ang nag-imbite sa kanya sa kanilang mga birthday party, kabilang sina Cindy at David, hindi siya dumalo, marahil dahil kinasusuklaman niya ang maraming tao. Habang mas marami ang mga tao, mas naaalala nito kung gaano siya nag-iisa na mahirap at hindi matagumpay kapag nakikita niya ang isang mag-asawang magkahawak kamay o isang pamilya na nagtatawanan. At ang mga bagay na ito ay magpapalakad sa kanya nang nakayuko ang kanyang ulo. Ginawa niya ito sa kanyang sarili ng higit pa sa pagturo ng mga daliri sa kanya. Love and fear can't coexist, aniya, pinagdikit ni Emma ang mga labi. Nangangahulugan ba iyon na ang kanyang takot sa pamilya Jones ay mas malaki kaysa sa kanyang pagmamahal sa akin? Sumimangot siya. Ayoko. At hindi pa rin ako naniniwala. Noon lang, lumabas si Paul ng bahay, nakasuot ng nirentahang suit at korbata. Sa isang segundo, hindi niya ito makilala. Paul. Ano bang nangyari sa'yo bigla?
Itinaas ni Paul ang pulang kahon sa kanyang kamay. Dadalo lang ako sa kasal ng best friend mo. Nalaglag ang panga ni Emma. Tumambal ang puso niya sa loob ng dibdib niya. Iiyan ba ang wedding card ni David? Oo, naisip mo bang hindi ako makakakuha ng hiwalay na wedding card? Tumawa si Paul na parang hayop, hindi niya alam na hindi man lang naimbitahan ang kapatid niya sa kasal. Gayunpaman, hindi rin siya naimbitahan. Tinakaw lang ni Paul ang wedding card sa isa sa mga pamilyang personal na inimbitahan ni Claudia at Roland noong nakaraang araw. Hintayin mo ako. I'm coming with you, mabilis na sabi ni Emma at nagmamadaling pumasok ng bahay. Huwag masyadong magtagal. Babala niya. O aalis ako nang wala ka. Lumabas si Emma at kinuha ang wedding card mula sa kanya bago nagmamadaling bumalik sa bahay, naiwan siyang tulala. Abangan ang susunod na kabanata. Please like and subscribe my channel. Maraming salamat po sa inyong pakikinig.